Gumawa nga kami ng sarili naming version na ginamos na sarili talaga naming gawa at umabot ng isang palanggana. Eto nga ang isdang dilis na gagawin naming ginamos. Wow! Pagising ko, bumungad nga sa akin etong isang baldeng isdang dilis na galing pang Pacific Ocean. Dahil sa sobrang dami nga, naisipan namin gawin na lang tong ginamos. Ang ginamos ay favorite delicacies ng mga Bisaya. Kaya taon-taon talaga kaming gumagawa ng ginamos. Etong si Madam naghanap na ng mga garapon. Yung may sariling takip na pwedeng paglagyan. Yung mga garapon tinatapon nyo, sa amin tinatago. Nilagay na nga namin itong malaking palanggana dito nga sa lamesa kasi dito namin ilalagay lahat ng mga ingredients sa ginamos. Yung mga pamilya ko, sila talaga yung expert sa paggawa nito. Si Madam sadyang bida-bida lang talaga dyan. Hindi din kami basta-basta bumibili ng ginamos. Kung meron kami, sariling gawa talaga. Kapag bibili, sa kakilala lang, ganun. Hinugasan nga namin itong isda bago namin nilagay sa palanggana para mawala yung germs ba. May halo din kasi na ibang isda na malalaki kaya kinukuha namin. Sa isang balde, ito lahat yung nahalo. Ito nga daw yung uulamin namin, sabi ni tatay. Delikado kasi na may dumapo na langaw. Kaya etong uncle ko yung taga-Bugaw. Sa sobrang dami nga, hindi kami matapos-tapos sa paghuhugas. Etong si Madam, nagpi-feeling expert talaga. Pagkatapos mahugasan, kumuha ng onte si Madam at nagtabi para ulam mamaya. Ewan ko kung anong gagawing eksperimento niya dito. Sakto din at dumating na yung order naming mga asin. Umabot din na 7 kilo itong pinabili namin. Feeling ko nga parang kulang to. Huwag kang magmarunong, Madam. Flour ka lang dyan. Etong asin ang main ingredients ng ginamos. Abay, asin lang naman talaga yung ihalo sa ginamos. Diyan kayo nagkakamali. Maglalagay kami ng sugar sa ginamos. What? Hindi sugar! Sabi ko nga sa iyo, Madam, huwag kang magmarunong. Nilagyan na nga namin ng asin. Binubura na namin ng asin para mawala yung sumpa. Kung walang asin, hindi magiging ginamos yan. Hindi muna namin binuhos lahat yung asin. Minekos-mekos lang muna namin. Ang lasa kasi ng ginamos ay nagadepende kung paano mo yan minekos-mekos. Hindi na kasi to niluluto. Minamarinate to. Dahil sabi ni nanay, kulang pa daw to sa asin. Kaya binuhos ko na yung 2 kilo. Mga ngalay din yung balikat mo nito kasi walang katapusan sa paghahalo. Hindi na to lasang ginamos kundi lasang kamay na to ni Madam. Niligo na namin ng asin to. Dapat daw lahat malagyan pati yung ilalim. Isang palanggana din kasi to kaya dapat mahalo ng maayos. Pang isang taong supply na ginamos din to. Akala ko lalagyan na ng asukal. Hindi pa pala. Huwag ka kasing magmarunong dyan, Madam. Ibabad muna namin ito ng mga 2 taon. Dahil medyo matagal yun, gagawin na lang namin ng mga 1 minuto. Pagkatapos maibabad nga, eto na yung magiging silbi ng mga garapon na tinatapon nyo. Sabi ni nanay, lagyan daw muna ng asin yung garapon bago ilagay yung binabad na isda. Sumusunod lang talaga ako dito sa utos, hindi ako nagmamarunong talaga. Kaya lahat ng lalagyanan, nilagyan ko talaga ng asin. Pagkatapos, doon na ilalagay sa garapon yung binabad na isda sa asin. Sasarap talaga to lalo dahil sa kamay ni Madam. Kapag napuno nga, lalagyan nga ni nanay ng vetsin sa ibabaw. Tapos, dito na nilagay yung asukal. Lalagyan pala ng asukal bago tatakpan. Akala ko nilagyan para mapantay yung lasa. Ang rason pala dyan para hindi dumugi ng langaw. Ang galing nga ng lalagyan ng pinsan ko. Kanya-kanya na lang talaga ng diskarte sa lalagyan. Basta may takip lang tapos malinis, pwede na yan. Dapat hindi mapalpak tong gagawin namin. Sayang naman tong ginawa naming isang palanggana. Dahil nalagyan na nga itong mga garapon, dito na naman tayo maglalagay sa binalde. Dahil sa dami nga ng ginawa naming ginamos, ready na kaming magka-UTI. Kanya-kanya naman tayo sa pagdiskarte sa paggawa ng ginamos. Basta ganito yung ginawa naming mekos-mekos talaga. Tinakpan ko nga din ito ng maayos para hindi mapasukan ng langaw. Kapag may makapasok na langaw, yan yung rason kaya magkauod yung ginamos nyo. Dapat madami ding asin para sakto sa pagmarinate. Sakto din to sa timpla kasi may asukal na. Naubos na nga yung isang palanggana. Etong pinsan ko, hirap na hirap dito sa lalagyan niya. Kaya hindi siya matapos-tapos. Paano kasi ang liit ng butas ng napaglagyan? Hindi magiging ginamos to kapag hindi pa iba yung amoy. Kaya mas maiging ibabad at i-marinate pa to ng mga 1 buwan. Ginamos! Saka tuig bago maubos. Sa lago na lang talaga yung kulang. Masarap tong isaw-saw sa saging, sa kamote, pati na din sa hilaw na mangga. Dahil sa ginawa kong ginamos, nangangamoy ginamos na din si Madam. Tumakbo na nga papasok sa mansyon, umakyat sa hagdanan, tapos pumasok sa kwarto, dumiretso na nga sa CR para na nga makaligo.
Dahil nga madaming isdang dilis, may naisip na naman si madam na bagong putahing eksperimento. Ito ay ang sweet and sour bola-bolang isdang dilis. Himalang maagang nagising si madam ngayon. Fresh na fresh dahil kakatapos lang naligo. Dahil i-cooking show na niya yung isdang dilis na tinabi niya kahapon. Inuna niya munang hinugasan yung isda kasi nag-overnight ba naman ito sa ref? Iba na din kasi yung amoy. Kaya hugasan mo talaga yan ng maayos, madam. Yung nabawas-bawasan na nga yung amoy, tinanggalan na nga ni madam ng ulo. Yung isda, kayo naman, judgmental kayo. Dahil maliit nga itong isdang to, aabutan talaga ng umaga si madam nito kakatanggal ng ulo. Dahil dito itabangin ko. Nakita nga niyang walang ginagawa tong pinsan niya, abay nagpatulong na lang siya. Dinamay na niya para pareho silang ma-stress kakatanggal ng ulo ng isdang to. Mga ngalay talaga yung kalamnan ni madam nito. Kasi ang liliit ba naman ng isdang to? Ewan ko ba't naisipan pa ni madam natatanggalan pa ng ulo yung isdang yan. Minsan na nga lang yan magluluto ng pang-almusal, magiging lunch pa. Nagrereklamo na nga yung pinsan ko. Pwede namang lutuin kasama yung ulo. Ang liliit na nga nang makain mo sa isdang to, tapos tatanggalan pa ng ulo. Ano ba naman madam? Nag-iisip ka ba? Nung natanggalan na nga ng ulo tong isdang to, onti na lang talaga yung natira. Hinugasan nga ulit ni madam. Durog na talaga tong isdang to. Paniguradong may naisip na naman si madam na bagong eksperimento. Isang gabi ba namang pinag-isipan ni madam kung paano lutuin tong isdang dilis na to. Dahil sosyal nga itong madam niyo, hindi na siya gumamit ng natural na harina. Yung may timpla at may lasa na. Etong pinanghalo niya sa isdang to. Pagkatapos binuhusan ng crispy fried, hinahalo-halo lang ni madam yan, no? Kinamay na nga niya para mamekos-mekos ng tuluyan. Tapos binilog-bilog ni madam tong isdang to. Diretso ng binudbud sa crispy fried. Baka ma-overdose ng tuluyan yan, madam. Minekos-mekos lang ni madam yan, no? Tapos, ito na yung hugis bilog na nagawa niya. Pwede naman yung ibang hugis. Katulad ng heart, square, triangle. Alam nyo namang bobo si madam. Abay, circle lang yung alam niyan. Ito na nga yung lahat ng nagawa niya. Hindi man perfect sa pagkabilog, pero sakto sa pagmekos-mekos yan. Hindi na nga nagdalawang isip si madam na prituhin to. Binuhos na yung used oil sa kawali. Nakakabili lang sa tindahan. Tapos pinainit lang ni madam yung used oil. Yung naramdaman na nga niyang mainit na yung mantika. Nilunod na nga ni madam sa kawali yung bola-bola isdang dilis. Sabi ko sa inyo, pinaghandaan talaga to ni madam. Tapos tinakpan na nga ni madam kasi nananakit na yung mantika. Hinugasan niya nga muna itong mga ricados na ihahalo niya mamaya. Nagiwa nga siya nitong red bell pepper. Syempre, hindi mawawala din tong sibuyas. Kasama na nga itong dahon ng sibuyas at itong bawang na pangontra sa aswang. Pagkatapos mahiwa lahat yung mga ricados, binalikan nga muna ni madam itong pinirito niya para ibaliktad bago masunog ng tuluyan. Medyo matagal pa nga ito bago maprito lahat. Kaya itong si madam naghanap muna ito ng pwedeng mapaglibangan. Nayanig yung mansyon sa ginawang pagsayaw ni madam. Abay, baliw na ata tong madam nyo. Muntik pa niyang nakalimutan yung pinirito niya. O, tignan nyo, sumasayaw pa nga habang nagluluto. Eto na nga yung fried bola-bola dilis ni madam. Wow! Okay, let's do the sauce. Abay, hindi pa pala tapos si madam sa cooking show na ito. Wala pa pala tayo sa exciting part. Eto na nga, ginisa na nga ni madam yung mga hiniwang ricados kanina. Binuhos na din yung isang galon na ketchup sa kawali. Tapos, hinalo-halo lang yan ni madam, oh. Hindi na nga nagdalawang isip si madam na ibuho sa kawali ang fried bola-bola na dilis. Naglagay na nga siya ng asukal para maging sweet and sour na yung lasa nito. Hinalo na nga ni madam yung hiniwang atsal. Naisip ni madam na parang may kulang. Kaya naghiwa siya ng patatas. Ginisa niya muna sa ibang kawali bago nilunod. Mahirap talagang magmarunong kasi ang daming alam. Wow! Grabe, ang sarap ng tignan, oh. Tinikman na nga ni madam gamit yung daliri niya. Dahil sakto na sa lasa, nilagay na yung last ingredient. Eto na yung sweet and sour bola-bola na dilis ni madam. Wow! Hinango na nga ni madam at ready ng imukbang. Inilabas na din ni madam sa mansyon. Eto nga ang niluto niyang espesyal. Dito na nga lang sila sa labas ng mansyon, kakain ng pang-umagahan at pang-tanghalian. Syempre, dahil sa tagal ng prosesong ginawa ni madam, nasabay na nga yung breakfast at lunch. First birthday ng anak ni madam. May hinanda siyang cake na isda na talagang fresh na fresh pa. At first time niya ding nilutuan ito.
Nung panahong stress si Madam, ang solusyon niya ay bumili ng alagaan. 1 month pa lang ang edad nung nabili ni Madam ang pusang ito. Mukha nga itong daga nung dumating dito sa mansyon. Hindi talaga to cat lover si Madam. Nagulat nga ako nung may inalagaan na eh. May lahi kasi itong pusang to. Ewan ko basta maging dinosaur daw to paglaki. Nalaman kong sobra palang mag-alaga si Madam. Inispoiled niya talaga itong pusang to. Yung tipong gusto ko na lang din maging pusa na lang. Eto pala yung tagagising niya sa umaga. Kahit madaling araw pa lang ginigising na siya niyan eh. Hindi makakatulog si Madam nang hindi man lang katabi itong pusang to. What? Kaya kahit saan siya pumupunta, lagi niya yang dala. Mahirap mang paniwalaan pero hinahanap-hanap ni Madam tong pusang to. Maliit pa lang si Madam nang nag-alaga nito. Nagbabaka sakaling lumaki at maging dinosaur na. Dumating ang 5 months old nitong pusang to. Abay binilhan ni Madam na makakasama sa buhay. Kaya itong dinosaur niya nadagdagan ng isa pang dragon. Napaka-sweet nga ng mga to kasi magkatabi pang matulog. Tapos magkasama pang kumain. Pero friends lang talaga yung mga yan ha. Hindi sila talo kasi parehong lalaki. Etong pusa ni Madam napaka-arte. Sinasabi ko sa inyo, hindi to makakatulog ng walang aircon. Hindi to kumakain ng mumurahing cat food. Talagang maghihirap ka talaga sa pusang ito. Eto na nga at dumating na yung first birthday niya. Alam nyo na si Madam dahil love na love niya to. Naghanap pa talaga si Madam na bagong huli at fresh na isda. Malalaman mong fresh na fresh yan kasi hindi pa pula yung mata. Isda na cake para sa anak niyang nagbe-birthday. Yung sinindihan na nga yung fountain candle. Tumakbo kagad itong pusa niya dahil sa takot. Sa araw pa talaga ng birthday niyan, Madam, tinarantado mo. Yay! Happy birthday! Dahil never pa tong nakatikim ng isda itong pusa niya. First birthday niya, pagbigyan mo naman, Madam. Hinati na nga itong hinandang cake ni Madam kanina. Kasi ito yung ipapatikim natin sa birthday boy. Pinahiwa ko na nga kay Papa kasi siya naman yung expert dyan. Siyempre, hindi papayag si Madam na ipapakain to ng hilaw. For the first time, lulutuan ni Madam ang pusa niya. Kung hindi pa birthday niyan, hindi pa lulutuan ni Madam yan. Masasabi kong sana naging pusa na lang ako para makatikim man lang ng luto ni Madam. So, simpleng luto lang pala tong gagawin ni Madam. Papakuluan lang niya pala to. Sa ginawang luto ni Madam, hindi man lang siya nahirapan talaga. At least mineral water yung sinabaw nito. Tapos binantayan pa nitong dinosaur niya nung hindi pa luto. Sino ba namang hindi may excite dito? Eto ngang dragon ni Madam, nakaamoy na din itong niluluto niya. Kaya eto, hindi na nga pinatagal ni Madam. Hindi na nga siya nagdalawang isip na hanguin ito. Wow! Hindi na kasi ito masarap kapag ma-overcook. Lalo pat pusa yung kakain. Hinimay na nga ni Madam at tinanggalan ng tinik. Hindi na talaga makapaghintay tong dinosaur niya. Abay, first time ba naman makakatikim ng isda? Tapos fresh na fresh pa. Habang hinihimay nga niya itong isda, itong dinosaur niya nakaabang talaga. Tapos nilagyan pa ng sabaw oh. Kahit hindi ako pusa, natatakam na din ako eh. Eto na nga at handang-handa na tong imumukbang nila. Dinunggaban talaga agad nitong dalawang to oh. Sabay talaga to sila kumain. Kahit ihiwalay mo, magkadikit pa din yung mga yan. Kaya inisa ko lang yan ang lalagyan. Tuwing ito nga sila ay kakain. Napakaswerte naman talaga nitong pusang to. Hindi naman pwedeng sila lang yung kakain no. Naghanda din kami ng uulamin dito. Meron na nga ricados at mga gulay para dito sa napakalaking isda. Pinahiwa ko na nga kaagad dito. Tapos nagpakulo na din kami ng tubig. Nilunod na nga yung mga ricados pati na din itong isda. Basta isda talaga, masarap talagang itinola. Lalo pat fresh na fresh pa. Isang kulo lang yan oh, luto na kaagad. Wow! Ang sarap ng tinola talaga. Masustansya pa kasi may gulay pa. Mahaba pa lalo yung buhay ni Madam nito. Hindi lang tinola yung uulamin namin. May natira pa nga ang party ng isda. Abay, sinugba na namin. Saktong-sakto talaga sa pagkaluto oh. Wow! Siyempre, dahil pusa yung nagbe-birthday ngayon, isda talaga yung handa. Matik, sa labas na kagad kami kakain. Para kitang-kita sa kapitbahay kung ano yung ulam namin. Talagang masarap mag-ulam ng isda ngayon.